another concerned video po, ang sabi niya is, Miss Che, pa-topic naman po about one night stand, please. Thank you in advance. Okay, ano nga ba ito? Ito ay pagsiping with someone outside relationship. May mangyayari sa inyo ngayon, then bye-bye after. So, nangyayari po talaga ito dun sa mga walang relasyon. Hindi mo kakilala or maaring kilala mo sa pangalan lang or maaring na-meet mo lang siya nung araw na yon, then nagkaroon kayo ng maayos na pag-uusap, then may nangyari na sa inyo. Ang one night stand po can be many things. Pwedeng magresulta ito ng fun, pwedeng magresulta ito ng awful, pwedeng nakakahiyang experience, or pwede namang truly wonderful for both of you. So, ang tanong dito is, why do people do it? Bakit may mga taong nakagawa nito? Bakit minsan sa buhay nila, nangyari ito sa kanila? Minsan, number one dyan, iniisip mo na dahil lang gusto mo, kaya gagawin mo ito kasi posibleng exciting, yung mga ganitong usapin. Number two, bukod sa you like the idea, of doing what you want, minsan gusto mong mag-experiment Kapag one night stand kasi, kadalasan hindi mo kilala yan Kaya minsan, iniisip mo, pwede mong gawin yung mag-experiment ka dito sa taong to, na hindi mo nagagawa noon. Hindi ka nag-aalala kung baka i-judge ka niya after na gawin mo to. Of course, tawag na rin ng katawan. Pangatlo, minsan naman dahil wala kang karelasyon, so pwede mo talagang gawin ito na makipagtalik na hindi mo karelasyon. Pang-apat, iniisip mo na pwede naman maging potential relationship ito. Halimbawa, may gustong-gusto kang lalaki or may gustong-gusto kang babae, then game siya, So, iniisip mo na sa pamamagitan nito, posibleng magkaroon kayo ng potential relationship. Huli, nalasing ka lang, nagpunta ka sa isang bar o sa isang party, then merong game na isang lalaki o isang babae doon, lasing din, eto na, may nangyari na sa inyo. So, kadalasan, ito yung mga story na nakaka-encounter ng mga one-night stand. So, number 2 question, kailangan ba talagang ma-experience mo to? The most important things is, kailangan tanungin mo yung sarili mo kung kaya mo bang kontrolin yung situation pag ikaw ay pumasok or sumubok sa ganitong gawain. Gusto mo ba talaga to? Or baka naman napipressure ka lang galing sa iba kasi kikwento sa'yo ng mga kaibigan mo na masarap ito, wala itong consequence, so hindi ka matatakot na galawin yon kasi wala ka namang responsibility dun sa makaka-one night stand mo. May mga positive din po na mga story dito sa ganitong gawain kasi minsan nagkakaroon talaga sila ng magandang resulta. It can be a lot of fun as long as you're feeling empowered and happy. At wala kayong nasasagasaan tao kasi mahirap na baka yung naka one night stand ninyo married man or married na pala yung babae. So make sure na walang ganong mga story para masigurado nyo na masaya yung kalalabasan nung ginawa ninyo. And also make sure lang po na gumamit kayo ng mga protection ninyo dahil nga kadalasan dito ay hindi nyo po kilala yung naiengkwentro nyo. Another question, kailan mo ba dapat wag itong gawin? Number 1, of course, yung kapag ka malungkot ka. If you're lonely, of course, mababa ang self-esteem mo dyan. So, naghahanap ka ng mga bagay na pwedeng makapagpasaya sa'yo. Then, afterwards, then baka ang resulta niyan, malungkot ka pa din. Hindi mo pa rin nalalagpasan yung mga struggles na pinagdadaanan mo nung moment na to. Pangalawa, wag mong gagawin ito kung dahil lang napipressure ka or napipressure ka ng mga kaibigan mo. To the point na loss mo yung virginity mo. So, hindi po maganda yan. Wag na wag niyong gagawin yan kapag nandito kayo sa mga stage na to. Last question, ano ba yung mga regrets na pwede mong ma-encounter dito, once na sinubukan mo ito? Ano yung mga negative things? Of course, sa una, hindi ka muna mag-aalinlangan dyan. No regrets muna kasi masaya at masarap yan. At nakaka-encounter ka na rin ng mga flings. Ayan, dyan napapasok sa isip mo na sana hindi mo ginawa yun. Kasi baka mamaya ikinakalat na nung naka one night stand mo na may nangyari sa inyo. So, inaalala mo na yung mga chismis ngayon. Pangalawang negative side dyan, of course, for the wrong reason. Bakit mo yan ginawa? Dahil ba kailangan o tinatawag ka ng libog ng katawan? Or gusto mo lang ma-validate yung kagandahan or kagwapuhan mo? Gusto mong ma-boost yung self-esteem mo? May mga downtime po yan. Kapag ka naka-recover na kayo, yung downtime period na yon, magsisisi kayo dun sa ginawa ninyo. Na nakisiping kayo dun sa taong hindi nyo naman talaga kilala. Hindi nyo talaga makakalimutan
masasaktan yung mga memories na yan. Pero kung nagawa nyo na yan, as long na wala kayong sinaktan na tao, sa tingin nyo naman, gumamit kayo ng protection para maprotektahan ng inyong kalusugan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po para sa lahat ang gawaing ito. Kasi posible din na pagsisihan nyo yan. Or posible din naman na yung isa dyan ay ang intensyon magseryoso. Tapos yung isa ay hindi. So may masasaktan talaga. Kaya siguraduhin na nasa same page kayo before you're in the same bed. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang tips na pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!